Let's go inside Trader Joe's where you can find the bag that's trending globally. As you enter the store, makikita nyo yung halaman, mga life plants po yan na mabibili nyo. And almost all of the grocery store here have that anyway. It's part of their Hi, I'm fine, thank products, you. mga life plants and flowers. Tapos meron sila mga fresh fruits and vegetables. Ang pagkakaiba lang dito sa Trader Joe's and some of the grocery stores, ang kanilang paninda halos lahat ay organic, yung mga fresh fruits and vegetable nila. And then yung kanilang mga food is a little bit on the healthier side. Kahit yung mga piniprepare nila na food na yung mga chicken na kanilang, kasi dito sa Amerika may mabibili na kayo na mga prepared na mga food na naka-marinate na. Tapos yung iba, kung gusto nyo mag-beef stew or like kari-kari sa atin, andun na lahat ng sangkap. Masarap siya kasi natikman ko na siya. And then kung nag-iisa kayo, yung price is worth it compared naman dun sa time and effort na gagawin ninyo pag nagluto kayo, nag-prepare kayo for one person. And I guess the sodium content and everything and preservative is a lot lower than the other stores. Meron silang mga sariling tinapay, pasta, sauces, meron silang mga hot sauce, anything that you can find from a different store. Katulad nitong kanilang Reese's peanut butter, not Reese's peanut butter, but this is the chocolate covered peanut butter. It's dark chocolate and actually yung anak ko bumili, nakita ko na lang noon nandito kami. And the price is a little bit expensive kasi mas mura ng konti sa labas. I have not tasted it yet. Ayan yung kanilang mga pasta sauces. Pinakikita ko lang sa inyo yung loob ng store. Meron din silang mga juices, jam, coffee, which is named after them. And lahat ng products dito na makikita nyo, ang tatak nila Trader Joe's. Tapos, ang storya ng kung paano nagkaroon ng Trader Joe's, I think it was way back in 67 or earlier than that. There was a guy that had a store. Ang competition niya is 7-Eleven. But you know 7-Eleven is 7-Eleven. So, parang nalulugi siya. Tapos sa halip na magsara siya ng store, nag-isip siya ng ibang concept. Nag-isip siya kung anong magiging target market niya. At kung sino yung magiging consumer niya. Naisip niya na mag-ano ng mga products na parang ang ano niya noon, mga professional. Don't ask me why, yun lang yung nakita ko doon sa ang mga educated people. So, and then they have breakfast too, like what you can see. So, parang ang naging ano niya noon is like a Hawaiian theme, and Hawaiian and nautical theme. Sabi doon sa nabasa ko, the name came from from Trader Vic, which is a tiki bar. I guess it's in Hawaii. Tapos kaya naging Trader Joe's yung pangalan. Anyway, ang mga tinitinda dito, yung mga, hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo, but ayan, meron silang Mexican food, may Asian, meron silang mga enchiladas, tacos, meron silang mga hot sauce, cookies, meron silang anything, meron silang chocolates, kita nyo meron silang chicken adobo, diba? Nagiging popular na yung pagkain natin. Pero hindi masyadong maganda yung review dito. Kasi syempre tayo mga Pilipino, alam natin kung ano yung taste ng adobo. Sabi ko nga, dapat nag-consult sila sa Filipino chef para nakuha nila talaga yung taste. Bumili yung anak ko, tinikman niya. Hindi niya masyadong nagustuhan. Pinatitikim sa akin, but I already smelled it when he was cooking it in the microwave, and hindi ko na siya tinikman. Pero surprisingly enough, yung apo ko, which is
sanay kumain ng adobo kasi yun yung paborito nila, nagustuhan niya. Nasaan na ba ako? So anyway, ang mga, meron silang shoaling bowl. So anyway, dito naging popular ang Trader Joe's because he's selling different grocery item, different type of food from any other store, and mostly sa kanila nyo lang makikita. So they have a lot of store now, and I think it was in 1988 or 1998, pinagbili nung meka niya ang Trader Joe's rights sa Aldi's, which is one of a grocery chain. Kasi meron din ditong Aldi's na store, na grocery store, which is also cheaper, which is cheaper than the other grocery store. Anyway, sila yung meka niyan ngayon. Dito nyo makikita yung mabibili yung popular na bag, which matagal na palang meron noon. Sabi nga ng daughter-in-law ko, she has one that she had bought. She bought a long time ago. Sinabi lang ng sister ko na meron dito, kaya ako nagyaya na sumama, na pumunta dito kasi I seldom go here kasi it's a little bit far from my house, and kung ano sa grocery store na lang ako pumupunta. But my children, they usually come over here or buy some stuff here sa store na to. And then mamaya-maya makikita ninyo kung paano nila dinidisplay yung trending globally na bag. Meron silang mga milk products, eggs, cheese, tapos mga cookies, chips, which and chips nila hindi ko masyadong gusto. Kasi nga healthy, alam niyo naman, mas masarap kainin yung hindi healthy, di ba? Tapos, yung mga chocolate candies nila, mga cookies nila, hindi ko siya natitikman kasi bihira kaming bumili ng cookies dito, or kung bumibili yung mga anak ko, I really don't eat it. Merong bumili yung manugang ko ng oatmeal raisin cookies, pero hindi ko pa siya natitikman. And then they have a wide variety of wine selection. Meron din silang mga coffee products dito na yung ready to drink na, yung cold coffee. Ayan, makikita nyo na ang bag na trending globally. Tingnan nyo naman kung paano lang nila i-display. Yan po yung malaki na bag. Walang maliit. Sabi nila, hindi daw sila binibigyan ng notice kung kailan dadating. Anyway, this is it, and have a nice day!